nag-hearing na. Nagsimula na yung hearing proper. Bagamat wala pang presentation ng mga ebidensya at mga testigo, pero hearing proper na yon. Inapruba na yung mga subpoenas, subpoena ad testificandum, subpoena dosis tecum, at in-schedule na April 14 talagang simula na ng presentation ng mga ebidensya at testigo. Ano na yan. Pero 25 yon nangyari yung hearing. Ay kaagad naman 27 kahapon nag-file ng motion petition for certiorari with prayer for temporary restraining order sa Korte Suprema yung mga lawyers ng pro Duterte. Actually, Nalda, hindi yung lawyers ni Sara yung nag-file. Kasi ang mga lawyers ni Sara sa impeachment, sila yung narbasa sa Fortune, decision. Pero ang nag-file yung dati na laging nagpa-file ng mga petition, si Torion, si Vic Rodriguez, si Martin Delgra, si Jimmy Bundok. Ayan, nag-file ka. May pagkakaiba ba yan? Siyempre, paraan nila yon na para lumabas na hindi naman kami yung defense team ang nag-file. Ibang grupo yon. Pero pareho lang naman yon. Tama ka, Nald. Ano ba naman yan? Pareho lang yan. Pero ikaw, Nald, anong observation mo dun sa pag-file na yon? Well, una, yung hindi pagdalo ng Vice President do sa hearing at yung press conference ng kanyang mga spokesperson na nilagay yung dahilan kung bakit hindi sila dumalo sa hearing at yung statement mismo ni Vice President kung bakit hindi siya dumalo, malinaw naman, sineset nila yung template para may mag-file sa Supreme Court para patayin uli itong impeachment, katulad yung nangyari last year. No? Ang nakakatawa lang ay yung dahilan nila, dahil sa hindi sila dumalo, ay itong Justice Committee na ito, itong impeachment na ito, ay another fishing expedition. No? Ito ay rehash lang daw ng mga lumang mga articles of impeachment na final a year ago. Rehash lang daw ito. No? At ito daw ay naghahanap lang ng iba pang ebidensya. No? Wala naman daw bago. No? At sabi rin nila ay bakit kinakailangan humarap ang Vice President kung ganyan lang yan. Parang medyo weird lang. Dahil kaya nagkaroon ng ganyang hearing ay dahil sa desisyon ng Supreme Court na nagdesisyon yung Supreme Court dahil nag-file si VP Sara sa kanila para patayin yung impeachment. Pinatay nga ng Supreme Court. Ang tawag natin noon, judicial overreach. At nung pinatay ng Supreme Court, nagbigay sila ng 6 na bagong rules para sa impeachment ng House na hindi naman trabaho ng House at hindi naman dapat makialam yung Supreme Court dahil co-equal branch of government yun. Pero, siyempre, sabi nga natin lagi, attorney, when the Supreme Court makes a mistake, the mistake becomes law. So, sinunod na ng House, ng Congress. Ngayong sinunod nila, itong desisyon ng Supreme Court na ang pinanggalingan yung final ng Vice President. Ngayon, yung Vice President naman, ayaw naman dumalo. Ayaw naman nila sumunod dun sa desisyon ng Supreme Court ng mga bagong rules. Katulad nitong magkakaroon ng hearing dito sa Justice Committee. Actually, ang ginagamit nilang dahilan, dahil bakit daw tinatawag na mini hearing o semi-trial or mini trial. Actually, ako yung gumamit nun. Ako yung unang nagsabi nun na parang panto mini trial, no? Parang semi-trial. Dahil nga magpipresenta ka ng ebidensya eh. Harapin mo yung akusado na dapat hindi naman trabaho ng Kongreso. Sumusunod lang yung Kongreso sa Supreme Court. Di ba? Yun. Hindi naman, wala naman sa rules sa impeachment dati yan eh. Nagkaroon lang yung ganyan dahil nga ginawa ng Supreme Court yung desisyon. Di ba? Yun yung pinanggalingan nun eh. At para ma-distinguish dun sa actual hearing sa Senado as a Senate trial court, tinawag ko na semi-hearing, semi-trial, parang trial. No? Pero yung substance niyan ay yung desisyon ng Supreme Court. Kaya hindi ako nagulat na itong mga kaalyado ni Vice President Sara
ay nag-file na naman sa Supreme Court para patayin uli itong impeachment dahil hindi na naman daw sumusunod ang Kongreso, no, sa konstitusyon. Kaya medyo nakakatawa na, no? Sana ayus-ayusin man lang nila yung kanilang mga argumento. Para naman hindi nakakatawa, hindi naman sila katawa-tawa. Yun lang, attorney. Pero mas kabisado mo yan eh. Ano kasi, unang-una, ano ba ang pagkakaiba ng trial sa hearing? No? Yung ano kasi, yung trial, adversarial yan eh. Adversarial. Ibig sabihin, talagang magkalaban na may dalawa ng magkalaban. At itong magkalaban na ito ay talagang, at ang dinidetermine mo na sa trial, guilt. Guilt or innocence. Oo, guilt or innocence. Acquit ba o i-convict? Kaya doon sa trial, yung both parties mayroong right ng cross-examination. Ibig sabihin, yung mga lawyers pwedeng i-cross-examine yung kalaban. Yung pwede nilang yung complainant, yung lawyer ng complainant i-cross-examine yung mga testigo ng kalaban dito sa case na ito, yung respondent or accused. Ngayon, dito naman sa kabila, i-cross-examine din. Bakit i-cross-examine? Kasi ano na to trial na. Ibig sabihin talagang ayusin mo na to kasi pag natalo ka dito, pwede kang makonvict. Kaya ilalaban mong i-acquit ka. So, pero pagdating sa hearing, itong ginagawa ng Kamara, hindi ito trial kasi ang dinidetermine lang dito, may probable cause ba para ituloy natin tong impeachment na to? Parang ganun eh. Yun lang naman yung dinidetermine doon, may probable cause ba? Ngayon, na-determine na kasi ng Justice Committee na sufficient in form. Na-determine na rin kasi na sufficient in substance. Na-determine na sufficient in grounds. So ang kailangan ng i-determine, may probable cause ba? Ang probable cause, posible talaga kayang mayroong itong basihan para ituloy-tuloy natin to? Kasi kung mayroong probable cause, dalhin natin sa plenary. Kung wala namang probable cause, tapos na rin sa Justice Committee. So, ano ang magiging basis? Pero dati, Corny, wala yan, di ba? Dati wala yan sa proseso ng impeachment. Yung mga previous impeachment. Ano kasi, Nald? Ang dati kasing impeachment nung February 5, ang ginamit na mode, yung second mode, yung fast track. Yes. Sa fast track kasi, kapag mayroon ng more than one-third ng kongresista, bakit ka pa maghihiring? Kumbinsido na yung karamihan ng kongresista. Yung required na number, mayroon na. Sila na mismo yung nag-endorse. More than one-third na ang nag-endorse. Dito kasi sa atin ngayon, yung ginagawa natin, isa or dalawa lang na kongresista ang nag-endorse. Yun din ang ginawa doon sa impeachment na ERAP. Yun din ang ginawa sa impeachment ni Corona, di ba? Yun din ang ginawa sa impeachment ni Merceditas Gutierrez. Kasi bakit ginawa yan doon sa mga naunang impeachment? Kasi isa naman talaga yan sa mode. Isa naman talaga yan. At ang first mode ay itong ginagawa natin ngayon. Ang problema kasi dito sa ginagawa natin ngayon, mahabang proseso to eh. Kung kumbinsido na rin lang naman ang karamihan ng kongresista na mayroon na talagang basis para dalhin na sa Senado, wag na tayong Alam nyo kasi, hindi natin dapat pinapatagal ang impeachment. Kasi naaabala tayo niyan eh. Di ba? Ibig sabihin, actually, doon sa ini-impeach na official, dapat matapos na rin para makatrabaho na siya. Tayo rin, kung wala namang sala yung ini-impeach na official, ay di ma-acquit na siya, di back to normal na tayo. Pero kung mayroon naman siyang sala, di ma-convict, mapalitan na natin. Dapat yung impeachment mapabilis. Kaya yung unang mode na yung ginamit natin noong February 5, yung second mode, yung fast track, valid ba sana yon at allowed yun? Yes, kasi nasa konstitusyon yon. Yes. Kaya lang, ang naging problema nga, pinatay ng Korte Suprema, sabi ng Korte Suprema, kahit naman fast track yung mode na ginamit nyo, bigyan nyo pa rin ng right yung respondent, si BP Sara daw, na mag-defend ng sarili niya. May due process pa rin. Ang due process ay hindi lamang sa trial sa Senado. Kahit doon pa lang sa House, yung pag-initiate pa lang ng impeachment complaint, kahit second mode, bigyan din ng right to due process. Malay mo, kapag binigyan niya ng right yung si BP Sara, masagot niya naman yung mga issue nyo, hindi na kailangang pumunta ng Senado. So ibig sabihin, kung yun yung sabi ng Korte Suprema bigyan nyo si BP Sara ng pagkakataong iribat. Kahit mabilis lang para pag mayroon naman siyang rebuttal at nakita nyong kumbinsido naman kayo, valid naman pala yung paliwanag ng Vice President, wag na nating dalhin sa Senado. Yan yung purpose nung sabi ng Korte Suprema. Ngayon, sinunod ni Congresswoman Beatrix Listro. Step by step talaga. At tayo, sabi natin, ano ba yan? Ang tagal-tagal ng pero wala tayong magagawa. Tawa kanal. Yan yung sinabi ng Korte Suprema, di gawin natin. Kaya lang,
Si Sara naman ngayon, yung sinabi ng Korte Suprema na magribat, hindi naman nagre-rebat eh. O, ang worst ngayon, gusto na nilang ipatigil yung process na ginagawa ngayon ng Justice Committee. Gusto nila ng TRO. Eh, alam mo na, mahirap na itong TRO nila. Sa tingin mo, Nald, ikaw muna. Ano bang tingin mo? I-grant kaya yung temporary restraining order? Ano mo lang? Hindi. O, bakit, Nald? Dahil nasimula na yung proseso eh. Nadeklara na sufficient in form and substance. Sinunod na nila yung Supreme Court. No? At actually, usually yung tradition kasi, pag nasimulan na, ang hirap na bawiin. No? Pag natapos yan, and then, tsaka sila magsampa ng TRO. No? Kung may justiciable, ang tawag doon na attorney, justiciable issue na. Diba? Pag natapos na yung impeachment, inakyat na sa Senado, no? Di doon sila, gawin nila uli yung ginawa nila last time. Ang problema lang, nakakatawa, dahil kaya nga nangyari yung ganitong proseso, ay dahil sa sinampan nilang kaso dati. Di ba? Kaya nga nangyari ito. Kaya nga nag-ingat na yung Kongreso. Sinunod na, step by step, yung desisyon ng Supreme Court. Kahit ayaw nila. Kahit nagsampa sila ng motion for reconsideration sa Supreme Court. Para sabihin sa Supreme Court, panhu yan, medyo mali yan. No? Judicial overreach yan. Ito pong ginawa namin ay consistent sa ating konstitusyon. Wala kami nilabag. At yung sinasabi nyo na hindi nangyari yung plenary, nangyari, etc. etc. Pero, sinunod pa rin nila kahit ayaw nila ng desisyon. Tapos ngayon, yung humingi ng desisyon, ang ayaw ngayon humarap at gustong mag-file ng TRO. Kaya, naniniwala ako, hindi i-grant yung TRO. No? Dahil may jurisdiction eh. May jurisdiction na yung Justice Committee at saka yung House.